Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang oras, 7 minuto, makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig sa ating programang Usap-Usapan ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ako po si Ven Blones at syempre nakakasama na po natin dito ng palagian si Miss Bea Gaza de Guzman. Good morning, Bea. Good morning, Miss Ven, at good morning po sa ating mga tagapakinig sa 738 kHz sa inyong talapihitan at sa mga nakikinig nood po sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas. Okay, at ngayon, Bea, ngayong umaga, talagang
napapanahon yung ating mga pag-uusapan. Unang-una dyan, yung mga, pagdami ng mga fake news at yung mga disinformation at misinformation, di ba, na lumalabas ngayon. Hindi lang, pero talagang marami ito sa mga social media di ba? Karamihan talaga nito sa social media. Pero kasi may mga nagsasabi na kung minsan meron ding fake news daw sa mga talagang kino-consider natin na mainstream. Meron bang mga ganon, Bea? Kasi sa tingin mo meron bang mga ganon? Kasi 'di ba pag sa mga mainstream, merong mga regulation, 'di ba? Na pag hindi intentional 'di ba? Kung magkaroon man ng pagkakamali, hindi siya intentional, 'di ba? Minsan nagkakaroon lang ng pagkakamali kung hindi masyadong naging malinaw, 'di ba? Yung kanilang siguro pag-uusap or yung pagkuha niya ng mga facts, no? At pagkatapos may erratum na tinatawag, 'di ba? Yung sinasabi mo mali pala. So ito yung tama, 'di ba? Yes. Pero kasi itong mga lumalabas sa mga ibang platform like sa mga social media nga, 'di ba? Parang karamihan doon intentional Ano sa tingin mo, Bea? Oo, yun kasi yung pagkakaiba ng fake news, disinformation, misinformation, yung intention. Oo, kasi iba yung hindi sinasadya sa sinasadya talaga. At may malicious intent ka talaga na tina-target. Ganon. Kaya lang ngayon, ang medyo yung medyo dangerous nga kasi ngayon dahil doon sa paggamit ng teknolohiya, hindi mo na malaman ano ba dito yung fake at alin yung totoo, 'di ba? So ngayon marami talagang naglalabasan na mga paraan, no, para talagang makita natin ano ba yung fake news at talagang masawatan natin ito. Kasi doon sa mga sa mga survey nakikita natin na may mga Pilipino, 59% no, ng mga Pilipino kinukonsidera nila na seryoso talaga yung issue nitong mga fake news na to. At marami sa kanila na hindi nila ma-determine, 'di ba? Kung ano ba yung fake at kung ano ang hindi, 'di ba? Ikaw ba naka-ano ka na ng ganyan? Naka-encounter ka na, Bea, na medyo napaisip ka, na nag-doubt ka, totoo ba 'to? Mga ganon. Lalo na sa mga scientific discovery o kaya mga medical na information, yung mga baku-bakuna, di ba, nung panahon ng COVID, marami tayong mga fake news. Hanggang ngayon, di ba? May nabasa nga ako sa isang network na kinopya pa pala nila yung 5 years ago na, di ba, yung tawag dyan, yung quarantine, 5 years ago pa pala yun. Tapos sinabi nila na ngayon merong ganun, June 1 start. So ang dami. Anyway, so ito yung ating problema ngayon, kaya ito yung ating kakausapin at maganda ito, no, dahil mismo ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Gusto niyang matutukan talaga itong problema na ito sa fake news. So ito, Bea, yung makakausap natin, baka gusto mong ipakilala dahil para tanungin natin tungkol doon sa nagawa nilang app. Ayan, makakasama po natin si Mr. Brian Lim, software engineer mula sa Pocket Devs. At siya po yung team sila, pero siya ay isa sa developer ng Tunay app. Yun pong tool, sistema na ginagamit para ma-detect yung fake news. Ayan. So, tanungin na natin. Sige, tawagin mo na, Bea. Yes, welcome po sa Usap-Usapan, Sir Brian. Hello po, magandang umaga po, Ma'am Bea, Ma'am Don. Sige. Thank you po. Okay. Ma'am Ben. Okay, batang-bata, no, si Sir Brian. Opo. Pero usually naman talaga, di ba, Bea, mga kabataan talaga ang talagang involved sa mga ganito. So sige, unang tanong, Bea. Ayan, so maaari nyo po bang ipaliwanag sa amin, Sir Brian, kung ano yung Tunay app? At Tunay, napakawiti ng pangalan, Tunay app. At ano po yung nag-inspire sa inyo upang gawin ito, sir? Opo, so yung Tunay po, ginawa ko siyang Tunay yung pangalan kasi wordplay ng Truth plus AI. So Yes. that's Tunay. So ano po siya, isang AI-powered tool po siya na tumutulong para ma-fact check lahat ng mga post po na nakikita nyo sa newsfeed, sa Facebook,
or kung ano man yung mga isa-send ng mga friends mo sa Messenger, ganun. So, pina-fact check niya, tapos binibigyan niya ng sources kung saan galing, tapos yun, may verification din po. And then, naisip ko po siyang gawin kasi po yung mga parents ko po, kasi lagi silang naniniwala na may gamot na nakakabata, may mga healing alata namang may mga out of context na sinabi yung mga politiko, tapos maniniwala agad, gano'n po. So, sinesend agad sa family group chat namin. So, naisip ko magagawa ng solusyon po yun. So nagsimula pala doon sa family, Bea. Yes. Kaya niya talaga naisip itong app na ito. So, Sir Brian, gusto ko lang malaman kasi napakarami na ding mga apps ngayon, yung mga nagfa-fact check, yung mga fact checker apps na yan. Ano yung ba sa tingin mo ang magiging kaibahan nito dun sa ibang mga nagfa-fact check? Siguro po one of the main reasons na naging better siya compared sa iba kasi embedded na siya mismo sa Facebook eh. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng mga fact-checking database, hindi mo pa kailangan. So isang pindot lang, malalaman mo na agad kung fake ba siya or verified. Ganun po. Simple na lang para sa mga users. Hindi na kailangan Okay, so ibig sabihin, nakatuon lang itong app na ito sa Facebook lang talaga. Sa kasalukuyan po, sa Facebook pa lang po namin siya na-implement. Pero yung mismong tool itself, pwede siyang kahit anong social media platform. So, okay. Pero pag ginamit mo sa Facebook, mas madali. Opo. Oo. Pakiulit mo nga paano natin. Kunwari, kasi ako hindi rin ako techie. Alam mo naman ang mga may edad na, di ba? Katulad ng mga nanay at tatay mo. So, paano yon? Paano paggamit ulit? So, pag kunwari may na-encounter po kayong medyo kaduda-dudang post sa Facebook. So, may button na po na nakalagay doon sa mismong post. Tapos pipindutin mo siya, i-fact check mo siya. Tapos yung AI po namin, using open government data from FOI and different government agencies po, i-cross-reference niya yung mga sources po natin and then may confidence score po siya. Tapos pag hindi siya pumasok doon, wala siyang sources, we can classify it na fake. Ayun, oo. Pag wala talagang source, yun, ibig sabihin, fake talaga yun, di ba? Okay din yun, kasi pag sinabi nating embedded kasi, di ba, wala ka na ibang gagalawin, nandun na lang yun eh. Kusa na siyang lalabas, parang ganon. Yes po. Ayun. Bea. Ayun, nabanggit niyo po na nakabase sa confidence rating, yung kumbaga pamantayan para matukoy kung ito ay fake news o hindi. Nakita ko kasi 'di ba yung Verifiles nagfa-fact check din po sila at may mga rating kung ito ay misinformation, ito ay false information. Meron din silang rating na needs more context. Dito po ba sa AI tunay ay may ganoon po bang mga rating? Yes po, meron po. So, meron part din ng ng solution na nagawa po nung nakaraan po, may community notes feature din siya na different contributors ng mga tao pwedeng magbigay ng more context doon sa pagfa-fact check ganyan para hindi lang kumbaga true or false yung magiging conclusion niya po. Kasi minsan yung iba lacks more context or outright false po talaga. Okay. So, ano ko lang ulit, paano ba, Sir Brian, itong, kasi, di ba, pagka ganito gagamit tayo ng app, may mga info ba na kukunin din sa atin, katulad ng mga ibang app, di ba, na pagka dinownload natin or inano natin, may mga info. So, kung ganito nga, gaano yung security actually, yung sa mga info na ibibigay ng isang user dito? So, yung app po namin, wala po talaga siyang kinokollect na data or information. Yung napaprocess lang po is yung mismong post itself. Kung ano yung caption, ano yung picture na palagay doon, or tas sinasummarize ng AI. So, hindi namin kinukuha yung pangalan ng user or unless kung nakalagay doon sa mismong post po.
Okay. Kasi 'di ba sabi natin kanina, Sir Brian, sa Facebook kasi embedded pero sa iba hindi. So hindi tayo talaga magda-download. Ay, hindi po. Wala pong- Okay. Sige. So, Bea. Yes, sir, ito pa po, dahil yung pinag-uusapan natin mostly po ay mga kwento or news, no? Minsan po kasi, may mga taong ginagamit ang specific na image. Kunyari, example lang to kunyari, kinuhang insidente ng pambobomba sa movie o pelikula lang. Pero ginamit na, uy, ganito, nangyari to sa ganyan. Pinipresent siya as news. Nafa-fact check din po ba ng Tunay app yung images, kung saan talaga siya nanggaling, kung ginamit siya para magpalaganap ng fake news, yung ganun po, sir? Yes po. So, sa kasalukuyang full-time job ko po ngayon, isa po akong AI engineer. Tapos, marami kaming kina-classify, either text or image. So, sinusuri po niya kahit image po yan. Tapos, ina-analyze ng AI namin kung totoong ilitrato po ba to or modified, ganun po. And then, may confidence score. Tapos, yun, dadaan ulit sa process ng fact-checking po. Ganun. Yun pala yun. Ako, kasi hindi naman ako techie, di ba? So talagang minsan maski yung paggamit, kasi di ba pag yung ibang app, ida-download mo talaga, di ba? So minsan pati yung paggamit nun. At least ito, parang ano nga Nasa siya. Facebook na siya Oo, mismo. parang friendly, user-friendly siya, di ba? Kung kasi nandun na siya, i-ano mo na lang siya, i-click mo na lang, 'di ba? Okay, so Sir Brian, ito kasi 'di ba yung pagkapanalo nyo dito sa OpenGov hackathon, 'di ba? First time ito na isinagawa may mga susunod pa ba na ganitong competition para sa mga kababayan natin na makapag-develop pa ng ibang app na makakatulong din? Sa pagkakaalam ko po sa ngayon, hindi ako sure kasi yung DICT po yung at saka DBM po yung nag-handle na. Pero kung may first OpenGov hackathon, posible naman na may magkaroon ng second. And sana po mayroon pang sunod pa po kasi marami pong talented na engineers, hindi lang po ako ang hindi nabibigyan ng exposure para may presenta po yung mga ideya po nila. So ikaw, Sir Brian, as a software engineer, syempre bukod dito sa naisip mo na nakikita mo sa parents mo na lahat ay sinishare, maski fake news. Meron ka pa bang ibang gustong i-contribute as a software engineer sa ating bansa? Kasi mismo ang DICT ang nagsabi na kayang-kaya pala natin din na gumawa ng mga ganitong technology. So meron ka pa bang ibang gustong gawin as a software engineer pagdating sa mga app? Sobrang dami po. Kasi yung gusto, marami po tayong magagandang mga services po sa government hindi lang po nakakarating sa masa po. Maraming hindi po aware na may ganitong app na po pala, may mga ganitong services na po pala yung sa gobyerno at layunin ko po na magiging accessible po siya kahit saang probinsya man yung tao. So, kung sa app lang, hindi po problema yun. Yung challenge na lang po siguro ngayon, paano makakarating po sa mga nangangailangan po talaga. So, may naiisip ka na ba sa ngayon kung paano talaga makakarating o makakarating ba dun sa mga nangangailangan itong mga app na to? Siguro po sa tulong po ng DICT at saka sa relevant na mga ahensya ng gobyerno po, kasi sa ngayong June po may mga programa po yung DICT na nagta-travel po sila para ma-reach po yung mga lugar na yun. So yun, isang bagay din po yun. Oo, kasi ngayon talaga parang halos lahat na ng aspeto, 'di ba? Sa ating pamumuhay parang karamihan puro automated na, 'di ba? At saka mga
makabagong teknolohiya. Like for example, sa ating airport ngayon, 'di ba? Mismo ating pangulo gusto na yung parang facial ID na, 'di ba? Identification para mabilis yung 'di ba? Mabilis yung pag ng ating mga biyahero diyan sa NAIA. So, ikaw Sir Brian, may mga ganon ka ba na mga naiisip pa? Opo, gusto ko po sanang yung mga lahat ng mga transaction po natin or mga manual processes po natin sa gobyerno, kung pwedeng paperless, i-paperless na po natin. Kasi meron na po tayong capability na gawin po 'yun. Siguro na sa tamang pag-implement na lang po. Oo nga naman. Sige, Bea, may dagdag kang tanong. Yes, nabanggit niya kasi yung paperless. Madali po sabihin yun. Pero sa tingin niyo, paano po yung magiging disadvantage niya at paano tayo maglalatag na, especially security, Sir Brian? Yung nakikita pong main challenge po nun is yung pag-cater po towards mga kababayan po nating may edad na po. Baka hindi pa po sila sanay paano mag-type, ganyan, mag-encode ng mga data, ganun. Tsaka, yung confidence po ng isang ordinaryong Pilipino na baka walang tiwala sa ganitong mga technology, ganyan. So, parang nakikita ko pong solusyon, parang literacy talaga na, kasi yung mga ibang bansa sa ASEAN, ganun na po yung implementation nila. Tama. Parang, tayo naman, we have the capability, so pwede din po natin i-implement po yun. Ayun. So, ngayon ba, Sir Brian, may mga nakagamit na ba nitong app na ito? At ano yung feedback? Well, sa kasalukuyan po, yung pinapagamit pa lang namin is yung mga early testers po namin. Yung mga kaibigan ko po, ganun. Kasi, yung app po kasi ginawa namin siya in less than 24 hours kasi yun po yung part ng challenge ng hackathon. Kaya hackathon. I-publish na walang na polished po talaga siya. Pagagamit po talaga ng At saka ginagawa po namin yung multilingual support. So mga kababayan natin sa Visayas, Mindanao, ganyan. May supported din yung languages din po nila. Ayun. So, magkakaroon ng iba't iba din na language para dito sa app. Yes. So ngayon pala, Bea. Tatalino na yung AI kasi tinuturuan nyo na siyang mag-Bisaya, mag-Tagalog. Kasi usually nalalaman mo, lalo na sa mga deepfakes, yung buka ng bibig, minsan hindi match o kaya yung nagsasalita ng English tas pinagtatagalog. Alam mong, ano to, peke to. Kasi hindi... paano po yan? Matututo na yung AI na mag-dialect. Dun sa buka ng bibig. Pero, paano yon, Sir Brian? Kasi yung yung AI po na ginagamit namin, trained na po siya ng lahat ng media types po. So, kung kunwari yung Bisaya or Hiligaynon or Ilonggo, ganyan. Trained na din po siya sa context nila po. Kasi maraming Pilipino hindi pa aware talaga kung gaano nakalayo ng nararating na po ng AI. Kasi nakakatakot, di ba, Bea? Yung sinasabi nila na baka isang araw tayo na yung tinuturuan ng mga AI. O ano nga pala ang mo doon, Sir Brian? Yung take doon. Na isang araw baka ang nasusunod na daw ay ang mga AI. Well, yung AI po kasi tool lang po siya. Pwede siyang gamitin sa kasamaan or pwede siyang gamitin sa tamang paraan. And sana po na gamitin po natin siya ng tama, whether pag tulong po sa atin or pag encourage po sa ating mamayan na lang mag-rely, but gamitin po siya as a tool po para mapabuti po yung... Pero totoo ba yun na isang araw, meron na silang sariling pag-iisip na pwede na nilang gawin ang gusto nilang gawin sa mga tao?
Marami pa pong debate regarding that po. Pero sa ngayon, we can just do what we can sa current na kakayahan ng AI, tapos gamitin po natin siya sa kabutihan. Oo, kasi yun yung lumalabas ngayon, 'di ba, na diskusyon. Tapos may mga debate na rin kung hanggang saan gagamitin ang AI, 'di ba? Kasi baka isang araw may parang hindi ako masyadong techie nga, pero parang dun sa mga sinasabi, baka isang araw tayo na ang tuturuan at sila na ang masusunod. So, at least, kay Sir Bryle, sabi niya medyo matagal yon kung sakali at makakagawa ka pa ng paraan, 'di ba? Kung sakali man na totoo nga yung mga ganon. Anyway, Sir Bryle, bago ka namin pakawalan, sa tingin mo ba yung ating mga engineers ngayon, mga software engineers natin ngayon, kaya ba natin na makipagkompetensya o compared sa ibang mga bansa, kaya ba natin na makipagkompetensya pagdating sa paggawa ng mga bagong technology? Oo naman po, sobrang daming talented na mga software engineer dito sa Pilipinas. Dito sa marami akong mga kakilala, mga estudyante pa lang. In fact, may isang estudyante doon sa hackathon. I think 17 years old pa lang siya. Bata. Nakatanggap siya ng award. Tapos, yun lang po. Yung iba po kasi wala po talagang access sa para mai-showcase po yung kakayanan po nila. So, tingin ko po wala pong limitation yung talent ng Filipino programmers po. Nasa yung opportunities lang po talaga para mai-showcase nila yung kakayanan. Oo, yung support yung mga logistics. Pati. Okay. So Sir Bryle, ito yung ulitin natin, itong app na ito ay nasa mga pa lang, parang tester pa lang. Tama ba? Yes po. Okay. At sa pag-uusap po namin ni DICT Secretary Henry Aguda po, magsiset pa po ng meeting sa Meta para ma-endorse daw po yung app namin para ma-integrate mismo sa Facebook po. Ayun. So ngayon, testing pa yan. No? Wala pa yung talaga Pero pag nandyan na siya, madali yung pag-access. No? Madaling gamitin. Ayun. May tanong dito si Jobel. Kung may iba pa raw sumali sa hackathon na ito, Sir Bryle? Tama ba yung tanong ni Jobel? Okay. Meron pa daw bang ibang sumali? At ano yung project nila? Yes, marami po. In fact, maraming mga professionals, maraming mga estudyante from different universities sa Pilipinas. Ibang project nila. Kasi yung challenge po was similar lang lahat to fight fake news po. So yung mga nagawa ng iba is i-screenshot mo yung post, tapos ipipaste mo, or pwedeng magko-comment ka sa post, tapos may fact checker na magre-reply, ganon. Ayun. So, mas ma-effort yun. Kasi ipapasok mo pa yung material sa isang app pa. Ito, nasa Facebook na makikita na agad, fake news to, sabi ni Tunay app. Kaya siguro yun yung napili. Anyway, Sir Bryle, maraming salamat. Thank you po sa tanggap po sa akin. Okay, napaka soft spoken ni Sir Bryle, Anyway, sige, thank you po Sir Bryle, software engineer, Packet Devs, Tunay app developer. Bea. Maraming salamat po. At magbabalik po ang usap-usapan makalipas po ang ilang paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. Simbolo ng kalayaan, kapayapaan at katapangan. Sumasagisag sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. Pagpupugay sa ating watawat
sa National Flag Days mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang Usap-Usapan. Papakinggan niyo po kami sa 738 kHz sa inyong radio dial. At syempre po, sabayang napapanood sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas. Ayan. Okay, sige. So second half na tayo, Bea. Medyo nauubo-ubo ko sa sobrang lamig dito sa ating studio ngayon. Anyway, so nasa second half na tayo, Bea. Yes. At ito naman, ako, marami rin ang medyo nabahala, ano, dahil doon sa pagtaas naman ng kaso ng HIV, no, hindi lang 100%, hindi lang 200%, kundi 500% sa Pilipinas. At medyo medyo seryoso yung dating sa atin kasi biro mo yung edad niya 15 years old hanggang 25. Tama ba yon? 15 years old hanggang 25 years old. Dito yung pinakamarami na kaso. So, Bea, kausapin na natin ang pwedeng magpaliwanag tungkol dito sa issue na to. Ayan. Welcome po sa Usap-Usapan si Sir Efren Rench Chanlyongco Jr., ang Supervising Health Program Officer ng Philippine National AIDS Council o PNAC. Good morning po. Good morning, Ma'am Bea, and good morning, Ma'am Benz. At good morning din sa mga nakikinig sa inyong programang Usap-Usapan. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda umaga po, Sir Efren. Bago yung tanong ni Bea, siguro gusto natin ipaliwanag muna ano ba ang ginagawa ng Philippine National AIDS Council, Sir Rench? Ang Philippine National AIDS Council, no, is a multi-sectoral council, no, na may mga miyembrong government agencies at sa mga CSOs, no. Ang current chair ng Philippine National AIDS Council is ang Secretary of Health, ng DOH, at ang chair niya is ang Department of Education, ang co-chair Department of Education. Okay. At syempre dahil nga nandyan sila sa council, sa konseho na ito, Bea, no, kaya itatanong natin sa kanila kung ano yung kanilang mga reaction. So Bea, sige. Yes, Sir Rench. So ano po ang masasabi ninyo dito sa pag-akyat sa 500% ng HIV cases sa Pilipinas sa mga edad 15 to 25, sir? Yung 500% cases increase, no, dito ng HIV sa bansa natin, no, hindi naman yun nangyari overnight, no. Ito ay mula noong 2010 hanggang 2023. So, ibig sabihin nito, yung mga kaso natin is cumulative siya, padagdag ng padagdag, no. So, nagkataon lang talaga na umabot tayo ng ganung kataas na pag-increase
pagdating sa HIV and AIDS, lalo na dun sa sa 15 to 24, no? Increase, yun. So dumaan to ng medyo bumilang ng taon, hindi ito buwan lang na pagtaas ng kaso natin sa HIV. Oo. Pero may mga pagtaas din, 'di ba, Sir Rench, katulad last year sinasabi nila na merong kaso na naitala na 5,000 during the first quarter ngayong taon pala, no? At mas mataas ito compared nung period last year dahil ang recorded lang ay 3,000 mahigit. So ibig sabihin nagpapatuloy pa rin yung ganung pagtaas, Sir Rench? Oo, magpapatuloy pa rin yung ganong pagtaas kasi kumbaga sa pag-akyat natin sa bundok, talagang papataas tayo ng papataas. Kapag naabot na natin yung peak, no, nung peak ng bundok na yun, doon na tayo magsisimulang bumaba yung kaso natin. And hopefully, sana sa mga susunod na taon, talagang mapababa na natin yung kaso natin ng HIV. Oo. So paano natin malalaman, Sir Rench, kung nandun na tayo sa peak? Yung sa peak, siguro pagka nakikita na natin na naabot na natin yung peak, kung unti-unti nang nababawasan, no? yung kaso. Kasi ganun yun na nasa taas na tayo. Siyempre, ang tendency natin is bumaba na talaga. Kasi na mas marami nang nabibigyan ng gamot, no? Saka marami na rin nagpapatest. Okay, Bea. Ayun, speaking of test po, kasama din po ba sa mandate or programs, projects ng PNAC ang magbigay ng HIV testing, free, mga ganon, sir? Ang HIV testing natin, libre siya. No? Okay. Libre siya na ibinibigay sa mga treatment hubs natin. Marami tayong treatment hubs all over the country, lalo na doon sa mga government owned, no, yung mga pampublikong ospital natin. Meron din tayong mga partner na mga civil society organizations. So nagbibigay din ng libre na HIV testing. At ngayon, pag na-test tayo, kung nag-negative, stay negative tayo. At kung positive naman, bago umuwi ang isang kliyente, inililink na sa care, no, sa treatment, at baon niya na kagad yung ARV yung araw na yon. Okay. Kasali din ba sa PhilHealth package, Sir Rench? Meron tayong tinatawag na OHAT, yung outpatient HIV/AIDS package, no? Kasama yun doon. So tumaas na yung OHAT package natin ng parang nasa 58,700 per patient per year na ma-access ng mga PLHIV natin. Yung OHAT package ng PhilHealth. Okay. So included naman siya sa PhilHealth, Sir Rench? Included po siya sa PhilHealth. Okay. So dito sa mga HIV cases po na ito na naitala na patuloy na tumataas, kasi alam naman natin from HIV, pwedeng maging full-blown AIDS ito. May mga ganun po ba na mga nakita tayo na mga pangyayari na from HIV, gaano karami yung mga naging AIDS talaga? Oo. Meron pa rin naman tayong mga kaso na nadedetect, no, na nasa AIDS stage na siya, no. Oo. Mayroon pa rin naman tayo, pero halos kakaunti na lang din 'yon. Ngayon yung mga HIV positive natin, dahil nabibigyan nga ng libreng ARV, hindi na sila nagpupunta doon sa stage ng AIDS. Ang nangyayari, nagiging U equals to U na sila. Ito yung undetectable equals untransmissible. So kapag undetectable na yung level ng HIV sa katawan ng isang tao, hindi na siya makakahawa. Ayun, so, okay. Yun yung kailangan nating ipagbigay alam na ang HIV ay hindi katapusan ng buhay, no. Magiging normal ka pa rin, lalo na kung undetectable ka na. Actually, marami na tayong mga PLHIV na undetectable na ngayon. Okay. Bea? Ayun, nabanggit kasi niya na hindi lahat ng mga may HIV ay parang
katapusan na ng buhay. Isa kasi yun sa mga maling paniniwala, no? So itatanong natin kay Sir Rench, ano pa po ba yung mga ibang myth or maling paniniwala tungkol sa HIV? Napag-usapan kasi namin ni Ma'am Ven kanina yung sa fake news. So baka pwede nating i-correct yung mga fake news tungkol sa HIV, Sir Rench? Oo, Ma'am Bea, no, ang dami pa rin namang naniniwala dun sa mga maling kaalaman pagdating sa HIV. Ito yung mga tinatawag nating mga myths and misconception. Unang-una, diba? Ang ano pa rin pagka nagtatanong mga estudyante or yung mga karaniwang mamamayan natin, no, kung nakukuha ba ito sa lamok? So, hindi po nakukuha sa lamok yan. Wag na nating isisi sa lamok yung HIV, no? Dala na po niya ang dengue, malaria, chikungunya. Kawawa naman po yung lamok kung pati yung HIV bibigay natin sa kanya yan. Yung pakikipag tawag doon, kamay o pakikipag-yakapan sa taong may HIV, hindi rin po yan, no? Mahahawa lang naman tayo ng HIV sa tatlong paraan, no? Pakikipagtalik ng walang proteksyon sa isang taong may HIV, pakikipaghiraman ng impektadong hiringgilya sa taong may HIV, at mula sa nanay na may HIV patungo sa kanyang anak, mula sa pagbubuntis, panganganak at pagpapa-breastfeed. So yun lang po. Sa labas po ng tatlong yan, hindi po tayo mahawa ng HIV. Ayun naman pala. Okay. So, Sir Rench, kasi may mga gamot na ibibigay na tayo, no, dun sa mga may HIV. So ano yung mga gamot na ito para talagang ano ba to, gamot o supplement? Ano po ito? Treatment po ito, no. Ang tawag po natin dito is anti-retroviral therapy, no. Binibigay po ito sa mga detect na mga PLHIV natin, no, upang mapigilan yung pagdami ng virus sa katawan nila. Kung kunyari ang taas ng pagdami is 100, no, kada isang araw. Pag umiinom po ng ARV, regular na umiinom, pinipigilan po niya yung pagdami. Magiging kunyari, 10 na lang or 5 na lang. Ganun po yun. Hindi na po yung mabilis yung pagdami. Yung At libre po itong binibigay ng gobyerno natin. Ayun. So basta iniinom lang to retroviral na mga gamot na ito. Opo. Okay. So Sir Rench, paano ba, kunwari may HIV ang isang tao, no? Paano, may paraan ba malalaman mo kung halimbawa hindi ka nagpakonsulta o hindi ka nagpa-test? May mga sintomas ba? May mga ganun ba? Ang sintomas kasi ng HIV, no, sa una is parang generalized po siya, no. Parang mayroon pong mataas na lagnat, ubo, pagtatae, at mawawala din po 'yun. So hindi po talaga natin maano na HIV 'yun. Malalaman lang po natin kung tayo ay may HIV sa pagpapatest, no. 'Yun lang po talaga ang paraan. Hindi rin po natin makikita 'yun sa itsura ng isang tao kung siya ay isang PLHIV. So kailangan po talaga nating pag-itingin yung pagbibigay ng impormasyon na magpa-test, lalo na po kung mayroon po tayong sexual encounters na sa taong hindi natin kilala. Ayun. Bea. Ayun. Kasi nabanggit po itong mga gamot, treatment, ganyan. Pagdating naman po sa prevention, meron po bang tinitake ang tao para ma-prevent po na mahawaan siya ng HIV, sir? Meron din tayong tinatawag na PrEP saka PEP. Yung PrEP, yung pre-exposure prophylaxis, no? Ibinibigay ito dun sa mga taong sexually active, no, na para maiwasan, no, na makakuha sila ng HIV. At yung PEP naman ay ibinibigay ito kung sakaling nagkaroon sila ng exposure sa HIV, no. Kunyari parang na-rape, yun. So kailangan tong bigyan ng PrEP, no? Yun lang po. Tapos kaya nagkaroon po sa ospital ng needle prick injury. So yun po ang mabinibigyan natin ng PEP. Pero sa ngayon po, marami na rin pong mga kapatid natin ang naka-PrEP, no? Ganun pala yun.
So, bagay na banggit na kanina ni ni Sir Renz yung ilang mga dahilan. Pero ang tanong ko lang, sir, kung bakit pabata ng pabata yung nagkakaroon ng HIV ngayon, lalo na dito sa Pilipinas? Oo. Kasi yung mga kabataan natin ngayon, no, sila yung inabutan nung talagang pinakamakabagong teknolohiya, no. Yung tinatawag nating internet, no. Sa internet kasi napakadaling humanap ng bagong kakilala na pwedeng magkaroon ng sexual encounters, no. Ang mga kabataan natin ngayon, kumbaga bigyan mo sila ng cellphone, marami silang makikita, no. Saka itong mga edad na to, ito yung mga nag-e-explore talaga, no, ng kanilang sexualidad, pinupush yung boundary, no. Sila ito yung mga natin, mga Gen Z natin, na mga makabagong kabataan talaga. Yun. Okay. So, malaki din pala ang Role ang role ng internet internet. na naman ng teknolohiya ulit. Ayun. So, ang Department of Health ay nagdeklara na nga nitong National Public Health Emergency dahil nga doon sa pagdami ng kaso ng HIV. So sa tingin niyo po ba, Sir Renz, ay napapanahon talaga itong deklarasyon na ito? At ano ba, pwede ba natin ipaliwanag kung ano ang meron dito sa deklarasyon na ito? Oo. Itong deklarasyon na to ng National Health Emergency, no, ito yung parang pananawagan na magtulong-tulong, no, tulungan ng gobyerno na malabanan yung HIV. Though marami naman ng government agencies at CSO na katulong ng DOH, no, para mapigilan yung HIV, no. Isa rin dito sa is para makakuha ng dagdag na pondo patungkol sa HIV, no. Pwede kasing pambili ng mga testing kits para mas marami yung matest, mabigyan yung mga treatment hubs natin, makapag-procure ng maraming prophylaxis, no, yung ARV natin, saka yung PrEP at PEP na tinatawag. Oo, kasi nga sa patuloy na dumadaming kaso, so kailangan talaga na magkaroon ng mga ganito. So, yung nabanggit ninyo na treatment hub, Sir Renz, ano sa pagkakaalam po ninyo yung meron ba nito sa buong bansa natin o meron lang sa mga iba't ibang lugar? Oo. Marami, no. Lahat ng government hospitals natin is designated as treatment hubs, no. So meron din tayong mga social hygiene clinic na tinatawag na nagbibigay din ng serbisyo pagdating sa HIV. At meron din tayong mga pribadong ospital, no, na tinawag na ding treatment hubs. Kumbaga, pwede na rin sila mag-dispense ng ARV, testing services, counseling, yan. All over the country ito. Actually, makikita nila yung listahan doon sa pinac.doh.gov.ph. Bea? Ayun. So far, yun. Okay. Kasi, Sir Renz, may nabanggit si DOH Secretary Herbosa na yung pinakabata na na-diagnose nila ay 12 years old sa bandang Palawan. Anong mga lugar ba sa ngayon, Sir Renz, na may pinakamaraming HIV case? Oo. Sa ngayon, no, ang pinakamaraming HIV case natin is nangunguna pa rin ang NCR. Ng National Capital Region natin kasi napakadaming cities, no, na nagpapalit-palitan yung mga tao. So talagang masyado siyang magkakalapit. So nangunguna pa rin ng NCR. Meron din tayong Region 3, Region 7, and Region 11 yata. Parang yun. Yun yung parang tatlo na nangunguna. Okay, so NCR, Region 11, at ano isa, Sir Renz, ulit? NCR 4A, Region 3, Region 6, Region 7, and Region 11. Okay. So yun yung mga nangunguna pala, no, na mayroong mga HIV case. So ngayon, dito sa declaration na ito, Sir Renz, ano po yung pinaka-role na gagawin ng PNAC?
ang pinaka-role na gagawin ng PNAC, no, unang-una, kung kailangan niyang pag-igtingin yung pagbibigay ng impormasyon, no, sa paaralan at saka sa mga komunidad, makipag-ugnayan doon sa mga key affected populations, no, yung mga tinatawag nating MSM, transgender, people who use drugs, no, kailangan nating kasama sila sa pagpaplano kung ano yung maaring gawin, dahil kasi sila yung sila yung mga pinaka-apektadong grupo kumbaga sila yung mas nakakaalam kung ano yung sitwasyon doon sa kanilang komunidad. Okay. So bukod dito sa dito sa role ninyo sa declaration na ito, meron po pa bang ibang mga programa ang PNAC para dito talagang matugunan natin yung pagdami o yung suliranin natin na ito sa HIV? Isang programa, no, pinag-iigting ng PNAC yung pagbibigay ng HIV 101 sa mga schools at universities, no. Kasama namin dito ang DepEd saka ang CHED, no. Magbigay ng at pati mga student councils nung mga nasabing eskwelahan at universidad. Pangalawa, ngayon ay tinuturuan o tinitrain na namin yung mga SK, yung mga sangguniang kabataan, no, tungkol sa HIV 101, no. Sila kasi yung representative ng mga kabataan at sila yung nakikita naming mas madaling makapag-abot ng impormasyon sa komunidad sa kabataan, kumbaga kabataan para sa kabataan, no. Pangatlo, partner din kami sa mga content creator, no, yung mga social media natin na mga influencers na tinatawag na palaganap ng tamang impormasyon sa HIV. Dalawa sa sikat nating content creator, si Beauty Queen Pia Wurtzbach at si Catriona Gray. Meron din tayong mga content creator na PLHIB na nagbibigay ng information, no. Sana nga lang talaga is maisama ito sa mga tinitingnan ng mga kabataan natin kapag nagbabrowse sila sa internet. Okay. Naku, Sir Rench, wala na po tayong masyadong oras. Pero naisip ko, ano bang mas marami ngayon na kaso sa lalaki o sa babae ng HIV? Mas marami pa rin talagang kaso ngayon sa lalaki. Ang kaso natin ng HIV, no. Doon sa 5,101 meron tayong 4,849 kaso sa mga lalaki at ang babae lang natin is 252. Okay. So mga lalaki pala ang mga nagiging problema naman natin sa HIV. Anyway, naku, marami pa sana kaming itatanong, Sir Rench, pero wala na tayong oras. May mga pa ako sana itatanong. Pero maraming salamat po, Sir, sa oras. Maraming salamat po sa ngalan po ng aming abuting Secretary Ted Herbosa at Executive Director Joselito Feliciano. Maraming salamat po ulit, Ma'am Ben and Ma'am Bea. Okay, maraming salamat po, Sir Rench. Sa uulitin po. Thank you po. Opo. Okay. Sige. So, Bea, pasalamat na tayo. Ayan. So, eto na. Thank you po sa ating mga nakasama, sa aking co-producer, si Erwin Peñano, si Jobel Lustre Sawarcas, at syempre si Sir Rolly Bumatayo sa ating Master Control. Okay. At syempre sa lahat po ng mga likers natin, yung mga nag-comment at mga nag-share, pasensya na po din namin kayo na banggit lahat sa susunod. Bea, sa susunod, kailangan makita natin yung mga names nila at mabanggit natin. So maraming salamat, Bea. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin hanggang sa susunod po na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Muli, ako po si Ven Blones. At ito naman si Bea Gaza de Guzman. Hanggang sa susunod, maganda umaga. Antabayanan, kalipunan ng mga balita sa pamamagitan na ating kasama na si F. Gaitos. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya